ni Jesus, ang sino mang magmahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang lupain, sa kanyang mga kamag-anak, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sumunod sa akin. If gusto natin na maging kalugod-lugod yung buhay natin kay Lord, maging katulad tayo ng isang babae na binasag ang alabaster jar, you must be broken. Broken. Lord, kung ang kahirapan na ito magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, let it be. Kung itong sakit na ito magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, let it be. Kung itong panghahamak na ito, pangungusig na ito, magbibigay kaluwalhatian sa pangalan mo, let it be. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita na ikabubuhay. Sabi, meron pong kaibigan kong pastor, nag-post siya. Sabi niya, si Apostol Pablo man din po ay hindi nag-full-time ministry. Siya po ay nagtrabaho. Kasi tent making po siya. Tent maker, gumagawa po siya ng tent. Yun po yung kanya. Kaya sabi niya dito, kami rin ay nagbabanat kami ng buto. So ngayon, may mga nag-comment na, yung mga kaibigan kong pastor, nag-comment na po sila. Nasabi nila, mas maganda sana kung full-time ang pastor, gato ganyan. Pero ang point kasi ng post, si Apostol Pablo ay may trabaho. So dapat ang pastor may trabaho. So partial po siya. Ngayon ginawa ko po, para hindi sila magkagulo dun sa isang post na yun, at para mabigyan ng linaw, kaibigan ko naman si Google, ginawa ko, kinape-paste ko. Sabi doon, si Apostol Pablo po ay nagtrabaho talaga. Pero nung time na siya po ay sinuportahan na po ng mga churches, katulad po ng church ng Macedonia, tumigil na po si Apostol Pablo sa pagtatrabaho kasi nag-focus na siya sa ministry. Okay? Tama ba ako? Tama ba ako? Kasi you cannot serve two masters. So dapat, huwag tayo laging isang balance, dapat tayo lagi sa mga teachings po natin. Ngayon po, idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Nagpipray ba tayo sa mga lumalait sa atin? Ha? Bakit? Parang ayaw maniwala. Ate, bakit hanggang ngayong Bluetooth dyan? Ha? Ang martir daw, pinagpipray daw yung mga mga umusig. Disconnected. No? Minsan tayo, kapag inusig tayo, ang prayer agad natin, tamaan agad ng kidnap yung ano eh. Gusto malaman, Diyos ko talaga, buhay? Sige, tamaan ka ng kidnap dyan. Nagpipray ka pa eh, no? Lord, sana bumagyo, sa kanila lang, sa amin hindi. Ha? Magkapit-bahay naman kayo. Di po ba? Alam niyo po, isang bagay lagi tinuro sa akin ng Panginoon. Alam mo, lagi yung kinokorek ng Lord eh. Mas maganda rin kapag kinokorek ka ng Panginoon eh. Alam mo sabi sa akin ng Lord? Matthew chapter 5 verse 5. Mapalad ang mga mahinahon sapagkat tatamuhin nila ang daigdig. Blessed are the meek, for shall they inherit the kingdom, the earth. They shall inherit the earth. Ibig sabihin, ibibigay ng Diyos ang pagpapala sa mundong ito doon sa mga taong mahinahon. Amen. Ngayon po, dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Sinisiraan ka na ba? Nalasan mo siraan ka? Ha? Nalasan mo na siniraan ka? O ikaw yung naninira? Taas kamay dito, inusig ka na dahil sa pananampalataya mo. Dahil totoo lang, yung inusig ka, pag inusig ka, yung nililibak ka. Dahil sa pananampalataya mo. Taas kamay. Yung hindi pa nakaranas na libakin, isa lang ibig sabihin nun. Hindi ka pa lumalakad sa pagiging martir. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan. Pinakahamak sa lahat ng tao sa mundong ito. Bagitin ko lang po yung word na basahan. Hindi ko alam kung bakit, ano ang translation sa English. Pero ang word sa Tagalog, kami parang mga basahan. Alam niyo po ba, na ang pinakagamit na gamit sa loob ng bahay, basahan. Amen.
Hindi ko nakita. Atras, dito lang. Basahan ang pinakagamit na gamit sa loob ng tahanan. Kasi bakit? Ha? Di baling basahan ang tingin sa'yo ng marami. Ikaw naman yung ginagamit ng Lord para maglinis ng mga dumi ng iba. Amen? Amen? Eh, may pumalakpak yung mga basahan. Pumalakpak yung mga walang pagmamayabang. Kasi sinaglan yung pagmamayabang natin. Amen po ba? So, dapat proud ka, wala kang alam. Dapat proud yung mga mangmang dyan. Mangmang sa mundong ito, pero matalino sa harapan ng Diyos. Kasi kapag ikaw matalino ka sa mundo, wala ka namang alam sa Biblia, wala kang alam sa Diyos, matalino ka man sa mundo, mangmang ka sa harapan ng Diyos. Amen. Basahin ko lang po, hindi na po magtatapos. Unang Korinto chapter 1, verse 25, 28, 27 na. 26 na, gulo no? 26 na tayo. Mga kapatid, taas niya kamay mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Alam niyo ba katayuan ninyo? Ano ba kayo? Mayaman ba kayo nung tinawag kayo ng Lord? Mahirap? O sobrang hirap? Tatlo kayo, pili kayo doon. Mayaman? Mahirap lang? Sobrang hirap? O mas mahirap pa sa daga? Ano yun? Anong katayuan nyo? Pili. Ayon sa panagpamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. So, kakaunti lang sa mga tinawag ng Diyos mayaman. Subalit, unang Korinto chapter 1, verse 26, 27, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal, taas ang kamay ng mga hangal, sa sanlibutan, upang hiyain ang marunong. Mapapahiya sa mga hangal ang mga marunong. Kasi ang sabi ng marunong, para gumaling ka, kinakailangan may gamot, may pera ka. Ang sabi ng hangal, naniniwala kay Lord, kahit walang gamot, pwedeng gumaling. Paano? Mag-amen ka lang. At pinili niya ang mga naturing ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Praise God! Taas kamay ang mga mahihina. Bakit? Bakit gusto ng Diyos ang mahihina? Kasi alam ng Diyos na mahina ka, so siya magpapadala ng kalakasan sa iyo. So yung kalakasan mo, hindi mo kalakasang pisikal, hindi kalakasang pang-personal. Ang kalakasan na meron ka, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na binigay sa iyo. Amen, amen. Dahil mo pa may agimat. Lahat ng agimat, bubuhay sa iyo. Alam niyo po ba, hinilot-hilot ako dati. Ang nilagay na panghilot sa akin, yung langis na may orasyon, galing pa ng kapis. Yung naghilot sa akin na suhe, pawis na pawis. Anong sabi niya sa akin? Lingkod ka talaga ng Panginoon. Bakit? Ubus na yung oil ko. Hindi tumatalab sa iyo! Alam na ba hindi tumatalab ang kulam sa mga totoong Kristiyano? Amen. Paano tatalab sa iyo? Ang nananalitin at dugo sa iyo, dugo ng Panginoon. Amen. My God. Naituring ang mahihina upang hiyain ang malalakas. 28. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Taas ang mga pangkaraniwan. Pangawang suot ninyo, wala kayong mga ginto. Karaniwang talaga, no? Pumapasok sa simbahan, naka-shirt lang. Wala toothbrush. Wala yung buhok, ganun-ganun. Mga pangkaraniwang tao lang eh. Huwag naman ganun, no? So, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahama at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay at nataglay. Verse 31, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Amen. Tayo po tayo lahat. So, okay lang maging hangal sa paningin ng mundo. Okay lang ang makamakin. Okay lang ba? Ang makamakin tayo. Okay lang ba? Awayin tayo dahil sa pananampalataya natin. Kaya nga, nagpapaltar ko lang ko eh. Baka tatanggap sa Panginoon niya.
Bakit? Hayaan nyo lang. Komportable siya dito eh. Makatatanggap sa Lord. Kuya Ray, kuha ka ng timba. Babautismohan ko na rin agad. Sabay na natin sa pangalan yan. May tanong po ako sa inyo. Kapag iniinda mo pa rin, yung sinasabi yung paglalait sa'yo ng dahil Kristiyano ka na, hindi ka pa totoong lumalakad sa martyrdom. Ang totoong martir, wala nang pakialam. Nakita na kayo ng comatose? Kahit tapit-tapit mo, sampal-sampal mo, murahin mo. Utang mo, pinayaran. Hindi na magre-react yun. Kasi bakit? The dead knows nothing. Ang comatose, ang taong patay, wala nang pakiramdam. Pero kapag, patay ka ngayon, patay na ako ngayon, kahit murahin ako ng kapitbahay namin sa pagiging Kristyano ko, nakaganan ako. Praise the Lord. Eto na, nung minura ka, bumulong sa Satanas, murahin mo din. Visit yan eh. Eto na, yung namatay, nakumatos lang pala. Bumalik. Minubad din pagiging Kristyano niya ngayon. Minura niya. Sabi niya, sinabihan kang demonyo. Hindi mo alam ako sa Satanas. Sabi mo lang, makaway ka na ngayon. Alam niyo po mga kapatid, ipag-pray natin na wala na tayong pakialam kung anong sabihin sa atin ng iba. Amen! Amen. Amen po ba? Pikit po tayong lahat. Shikarabasyan, Rabasyan. Sabihin natin, I am redeemed by the blood. Jesus is in me. Jesus is in me. Lord, salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lord, hayaan mo. Mga maging martir kami, Panginoon. Yung wala na kaming pakialam kung ano isipin sa amin ng ibang tao. Wala na kaming pakialam kung ano ang isipin ng tao sa amin. Because we want to worship you, Lord. We want to serve you with all our hearts. Salamat po, O God. Thank you, Lord Jesus. Father, ngayong hapon na ito, italaga mo kami bilang mga martir mo. Can you lift up your hands? Sige, kausapin mo sila ngayong hapon na ito. Lord, I don't care kung ano sabihin sa akin ng tao. Sinabihan ako ng asawa ko, tumigil ka na sa pagpapastor. Hindi ko siya susundin. Mama, naghihirap ka na dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi ko siya susundin. I will only follow the voice of God. I will follow the voice of the Lord. Ang Lord sa langit, nakatingin. Nakadungaw ang Panginoon ngayong hapon na ito. Naghahanap si Lord ng mga taong may totoong karunungan. Mga taong naghahanap sa Kanya. Mga taong handang sumunod sa Kanya. Nawa, masumpungan ka ng Panginoon. Nawa, masumpungan ka ng Diyos. Nawa, masumpungan ka ng Panginoon. Oh God. Nakatingin po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Romans chapter 8, verse 13.
maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron ba sa inyo dito kaya mong sabihin, Lord, no turning back. No turning back. Meron ba sa inyo? Magsasabi sa Lord, here I am, send me. Meron ba sa inyo magsasabi, Lord, I am willing. I am willing, Lord. I am willing, Lord. I am willing, God, to follow you in death, in hardship, in poverty, in suffering, in joy, in riches, in wealth, in peace, in war. I am willing, Lord, to follow you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Sigurado na ba talaga kayo susunod kayo sa Lord? Sigurado kayo? Sigurado na ba talaga yung susunod kayo kay Lord? Alam niyo, merong pinento sa akin si Lord. Kasi kami lahat ng susunod sa Panginoon. Alam niyo po, yung moment na pasan-pasan ng Panginoon yung kanyang cross, merong isang lalaki na tumulong sa kanya. Alam mo pangalan? Si Simon. Hindi po siya Hudyo. Pero tinulungan niya ang Panginoon pasanin yung kanyang cross. Kung kayo po ay dinala ng Lord ngayong hapon na ito, sa ganung klase ng event, nakita mo ang Panginoon, buhat-buhat niya yung cross niya. Isa ka ba sa mga tutulong sa kanya, sabi mo, Lord, I am willing to carry your cross. Willing akong buhatin yung cross mo ng paghihirap. Kung makita mo si Lord, nagbuhat-buhat yung cross niya ngayong hapon na ito. Isa ka ba sa magpa-volunteer, Lord? Iwanan ko yung pamilya ko for the sake na buhatin ko yung cross mo. Alam mo sabi ni Jesus, ang sino mang magmahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang lupain, sa kanyang mga kamag-anak, nang higit sa akin, ay hindi karapat dapat sumunod sa akin. If gusto natin na maging kalugod-lugod yung buhay natin kay Lord, maging katulad tayo ng isang babae na binasag ang alabaster jar, you must be broken. Broken. Lord, kung ang kahirapan na ito magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, let it be. Kung itong sakit na ito magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, let it be. Kung itong panghahamak na ito, pangungusig na ito, magbibigay kaluwalhatian sa pangalan mo, let it be. Alam niyo po, yung totoong nagmamahal kay Lord, wala na siyang pakialam kung ano yung maranasan niya at maramdaman niya, mangyari sa buhay niya. Kasi isa lang ang nasa puso niya, I want to be with the Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Habang nakapikit po tayong lahat. Just close your eyes. Lord, I long to see you glorified. Nakatayo po ang Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong hapon na ito. O ngayong gabi na ito. Si Lord Jesus Christ My heart found treasure. nakatayo sa ating kalagitnaan. See your spirit move with power in my life. Anong gusto mong sabihin sa Kanya? Lord of all eternity. Your children rising in faith. Kung nakatayo ang Panginoon sa ating ngayong hapon na ito, All the earth displays sa kalagitnaan natin, glory, and each word you speak brings life to all who hear. All of creation sings your praise. habang nakatayo ang Panginoon, nakakita po ko na isang pangitain. Ang Lord nakatayo sa kalagitnaan natin. Hawak-hawak niya yung balaban niyang puti. At binagayway niya yung balaban niyang puti. At si Lord ay tumalikod. At ito yung narinig kong word niya. Follow me! Follow me! Sabi ng Panginoon. Sumunod ka sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, God. Thank you, God. Just close your eyes. Thank you, Lord. You are holy, 'cause only Lord, there is none like you. You are holy. Holy. Glory to you alone. Meron sa inyo dito ngayong hapon na ito. Sabi ng Lord sa'yo, hindi ko na kayo papangalanan. Anak, you are broken right now. You are broken right now. Alam ko, nasaktan ka sa nangyari sa buhay mo. Alam ko, nabasag ka. Alam ko, umiyak ka. Ang tanong ng Panginoon sa'yo, handa ka pa rin bang sumunod sa akin? Handa ka pa rin bang sumunod sa akin sa kabila ng lahat na nangyari sa buhay mo? Tinatanong ng kapitbahay mo, tinatanong ng pamilya mo, nang dahil sa pagsunod mo kay Lord, kaya ganyan nangyari sa'yo. Handa ka pa
iniwan ka man ng iyong mahal na mahal sa buhay. Hindi ka man napapansin ng iyong mga kamag-anak. Pero naririto ako, ang sabi ng Diyos, nagmamasid sa iyo. Ang aking mga mata ay laging nakatuon sa iyo, anak. Meron sa inyo rito ngayong hapon na ito. This is the word of the Lord. Listen very carefully. I am your gold. Ako ang natatago mong kayamanan. Inalis ko yung kayamanan mo para maunawaan mo ako ang tunay mong kayamanan. Anak, ako ang totoong mong kayamanan. Meron po sa inyo dito ngayong hapon na ito. Meron kang hawak-hawak na nakataas yung dalawa mong kamay. Hawak-hawak mo yung timbangan. Yung pang-justice. Dalat timbangan. Sa kanan sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo man makuha ang mustisya sa mundong ito. I am the God of justice. Ipagtatanggol kita, ang sabi ng Panginoon. Meron po sa inyo dito ngayong hapon na ito. You feel pain in your heart. God is healing your heart right now. God is healing your heart right now. Meron po sa inyo dito. Your broken family. Broken family ka. Sabi ng Lord, ako ang pamilya mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Meron sa inyo rito ngayong hapon na ito. Ang sabi ng Panginoon, alisin niyo ang bakong-bakonggaan. Hayaan ninyong manumbalik sa akin ang aking mga hinirang. Sapagkat sila'y pinatawad ko. Kapatid, pinatawad ka ng Panginoon. Meron po sa inyo dito ngayong hapon na ito. Hindi mo madala yung mga anak mo sa Lord. Nakakita ko sa pangitain ko. Isang lambat, ang sabi ng Diyos, hindi mo man madala ang iyong mga anak. Ako ang maglalambat sa kanila, pabalik sa akin. Miss the glory of God. Ito pong sabi ng Panginoon. I am your reward. You are more than conquerors. Thanks be to God who gave us victory through Christ. Anak, matagumpay ka na. Hawak-hawak mo ang aking sandata, ang aking mga salita. You are more than conquerors. Do not be afraid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, lift up your hands. You say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
You are blessed, highly favored by Jesus Christ. We give you all the glory and honor and power to you alone. In Yeshua HaMashiach name. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you.